very good morning and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video ha mga meme ay eto, may pag-uusapan tayo naman ng isang napaka-interesting na topic na may kaugnayan po ha sa sinasabing mga sinauna at mga pinakaunang-unat matatandang pamahiin tungkol po sa patay. Patay? Opo, sa paglilibing, paglalamay at pagbuburol ng patay. Yan. Kasi alam nyo po ba ha mga meme na meron po palang mga pinakamatatandang mga sinasabing paniniwala na pamahiin na ginagawa pala nung araw na ngayon po ha mga meme hindi na ginagawa ngayon ng mga millennials o natin kahit tayong mga tayong mga ano man tawag sa atin. Ano ba tayo, Madam X? By the way, andito nga pala si Madam X at kasama ko siya ngayon. Kasi dumalaw sa atin si Madam X kaya lang ayaw niya magpakita ng mukha niya. Voice over na lang siya. Madam X, ano ba tawag sa atin ngayon? Yung sa atin? Gen Z? Di ba tayo yung Gen Z? Gen Z? Di ba may Millennial, Gen Z, may Bluebird. Eh, Bluebird ba? Yung tawag sa generation, anong generation natin? Ano kayo? Anong generation nyo? Anong generation nyo? Oo, kayo, anong generation nyo? Baby boomer. Mormons. Hindi Pero Mormons. ano, Mormons. Ano? Yung generation, di ba may millennial, meron Gen Z, may baby boomer, may late bloomer. May late bloomer ba? Wala. Naku, ano ba yan? Teacher, hindi alam. Ano klase ng teacher? Hindi yun. Seryoso. Maging teacher po itong klase ito. Hindi ko alam. Hindi nyo alam? Yung ba, di ba, 80s to 90s, parang yung mga, anong tawag doon, yung mga Marshall Baby, di ba gano'n? Marshall Baby, late baby boomer, late bloomer. Meron bang late bloomer? Ay, generation namin. Kayo? Hindi ko alam talaga sa... Kasi ngayon, yung millennials saka Gen Z, di ba? Gen Z na yung sa ngayon eh. Lang ang latest ngayon, Gen Z na Gen Z. Yung sa Ako ata, baby boomer ako. Parang ano ko eh. Yung mga nauna, sir. Kayo, late bloomer. 60s, Late bloomer 70s, kayo, late 80s, bloomer. Oh. 90s. Tapos millennial. Tapos Generation X ngayon. Oh, Generation X. Oo, Generation X. Tapos may Gen Z. Anong Generation X? Ay, oo. Naalala ko na. May Generation X, tapos baby boomer, tapos late bloomer. Di ba may late bloomer? Na, generation? Di ba ang mga late bloomer yung mga matatanda na bata? Parang bata pa sila. Feeling nila bata pa sila. Feeling nila Mga bata late sila. bloomer. Late bloomer, yun ang late. Di ba generation yan, late bloomer? Late bloomer. Yung mga yun, yung mga bata pa. Di ba yung mga Tanda late na, bloomer, pero parang feeling mga nila bata pa. mga feeling nila, parang yung, Nagmumurang kamatis. Oo. Nagmumurang kamatis. yung parang matatanda na kayo lang, parang natututong Feeling nila mag-makeup. bata sila. Ano, feeling nila, Pero iba naman yung mga feeling nila fresh pa rin sila. Iba naman yung talagang bata talaga. Ang itsura. Pero may generation pag late bloomer o wala? Ang late bloomer, halimbawa, halimbawa kami, Oo. kung kailan kami tumanda, saka kami nag-disco. Ah. Late bloomer yun. Bloomer yun, sir. Parang oo. Kung kailan kayo tumanda, saka lang kayo Saka ka lang natututong lumande. lumante. Oo. Ah, Saka ka lang nakikipagligawan. ganun pala yun. Late Late. bloomer na. Saka ka lang nag-bloom nung late na. Pero hindi yung generation ng tao. Kasi 'di ba may baby boomer? Baby boomer, Gen Z, millennial, tapos Marshall Baby. 'Di ba may Marshall Baby pa? Ano yung Marshall Baby? Anong generation yun? Marshall Baby, kami, ay 1970 ako. Ah, Diba, 80s, eh di ano na 90s. pala kayo? Malapit na kayong Labas ma-expire. sa mga 80s, labas sa mga 90s. Labas sa
isang mga millennial. Millennial. Tapos na Gabi, ano bang iba't ibang mga generation ng Millennial tao? Baby boomer. Tapos late bloomer. May late bloomer ba? Walang late bloomer. Wala pala late bloomer, ma'am. Ano ang pinaka-the best dyan, sir? Ano? Pinaka-the best dyan yung generation namin. Ano? Gen Z? 80s kami. 80s? Oo. Ang 80s ata? Kayo, 90s. Oo. Di ba 1980s ka? Oo, Oo. oo. Kayo ang generation ng 90. Ang Generation X, mga X-Men. After ng after ng millennium. Millennial yun, pang millennium. Hindi. After ng mga 2010. Oo. 2000. Basta yun na, kasi yun nga pinag-uusapan natin, yung mga iba't ibang mga pamahiin ng mga sinaunang panahon na hindi na pinapractice ngayon ng mga Gen Z at saka yung mga millennial. Na meron pa palang iba pang mga Naglalagin pa lang ang pamahiin. Katulad ng katulad halimbawa yan, may patay. Sinasabi daw na kapag ka may patay, wag daw kayong uupo sa pinaka-paanan ng patay. Halimbawa yung kabaong niya. Yan yung kabaong. Dito, wag kayong uupo dito sa paanan niya. Kasi minsan, di ba may upuan dyan. Yun daw po, pagka daw yun, umupo kayo sa may paanan ng patay, susundan daw kayo ng patay pag umuwi siya. Pag umuwi kayo sa Maynila, susundan kayo ng patay. No. Oo. Pag lumabas na kayo kasi, alam nyo, ang mga patay pala, halimbawa ibinuburol, sa burol to, ang mga patay pala, andyan pala sila, dun sa may ulunan nila, dun sila nakatayo. Doon, no? Yan, kasi andito po ngayon tayo sa may Chapel ng San Isidro, Labrador, dito po sa may Anos, kasi dito po ay may nakaburol na patay. Ayan po, may nakaburol na patay, kasi ngayon po, nakaburol po ang father ko kasi namatay na po siya. Opo, kasi yung patay na yung father ko. Kaya andito ngayon, dumalaw sa atin ngayon si Madam X. Andito si Madam X, kasama natin ngayon sa voice over lang po siya. Pag-uusapan natin yung iba't ibang mga pamahiin tungkol sa patay. Sa pagbuburol ng patay, paglilibing, at paglalamay. Ano pang alam nyo ibang sinaunang pamahiin, Madam X? Ano pa? Wala pa, hindi pa naman dumarating sir. Ano klaseng teacher to? Parang alam na sige, ganito, tuturo ko kayo. Kapag ka daw may burol ng patay, maglagay daw kayo ng tsinela sa ilalim ng kabaong ng patay. Ano ibig sabihin nun? Para saan yung tsinelas? Pero ang tanong ko, alin sa mga yan ang pinaka-best na generation? Ay, wag yun yung mga late bloomer kung sino best generation. Wala akong pakalam sa mga generation. Kung May Gen Z ba distraction. o millennial. Ayan si Madam X. Distraction yan. May distraction. Handa ka sa akin, sir. Oo, handa ka sa akin. Talian nyo na. Sabihin nyo na yung mga pamahiin. Sabihin nyo yung mga pamahiin na bakit kailangan maglagay ng tsinela sa ilalim ng kabaong ng patay? Kaya halimbawa yun yung kabaong ng patay. May chinelas ba dun sa ilalim ng kabaong nila? Wala. Para raw sir, para tuloy-tuloy ang pasok ng mga tao na magbigay ng kanilang suporta sa patay. Para dumami yung mga makikiplama, Yung mga bisita. makikiramay. Hindi ka ng tao. Tapos kailangan magbigay sila ng pera. Paano kung walang pera? Tapos magsusupport sila. Pag naglagay ka ng tsinelas halimbawa doon sa ilalim ng nakaharap yata sa pinto yung tsinelas. halimbawa naglagay ka doon ng sa ilalim ng kabaong. Ang tao dire-diretso. Tinuro yan sa amin ng may-ari ng punirarya. Talaga ba? Paano kung halimbawa Totoo. Paano kung halimbawa tikal yung mga guests? Ganoon. Alam niyo yung tikal? Ugali ba ninyo yung katapos, hindi. Pagdating niyo muna sa libing,
Maglalaga kayo ng bayabas. Galing ng Ilocano yun, sir. Oh, Ilocano. Ilocano kasi Maglalaga father ka ng ko. bayabas, isasawsaw mo yung kamay mo sa bayabas. Parang maghuhugas ka ng bayabas. Sasawsaw ang Mainit. kamay mo sa bayabas. Tsaka mainit yun. Bakit may sugat ba? Papasok ka. Ano daw, ano nun? Para saan yun? Yan ang hindi ko alam sa Ah, ugali lang. Tsaka ugali baka lang. pang ano lang, yung pang washing lang yun. Siguro. Pero sa Ilocano po yun. Di ba meron yung gurgur? Ano ba yung gurgur? Yung gurgur. Yung daw pagka halimbawa nailibing na ang patay, gulgol o gurgol. Pag ano yun, sir, Pagkatapos ng libing ng patay, maliligo kayo sa Oo, ilog. na ganyan kami. Di ba sa Ilocano din Ang Ilocano yan? ba yun, yung gulgol. Gulgol. Yan, Nag-shampoo ginagawa na lang kami din kung po walang yan. gulgol. Magugulgul kayo sa ilog. Gulgol. Yung meron silang sinusunog na abo, yung ash, tapos igaganon Oo. dito sa ulo mo, papaligo sa iyo. Yung sinunog na ano na dayami. Dayami. Oo, sir. Lahat ng members ng family, Tapos kakain kayo ng saging tapos na kakain hilaw. kayo ng saging na hilaw. Tapos lilibot kayo sa bahay. Oo, sa iikot kayo sa Eh, paano kung nasa kondo? Lilibot kayo sa bahay na naliligo ng ulo. Ganun? Ginawa yan sa amin noon. Talaga ba? Sumunod doon kami. Pero kung walang Oo. dayami na sinunog, pwede ng shampoo kasi. Pwede na Oo, shampoo. pwede ng shampoo. Talaga? Oo, sir, pwede ng shampoo. Tapos, yun ang gulgol. Eh, ano naman po yung atang? Atang. Yung atang naman, During the wake, during lamay, nag-aatang ba? Or after the wake? Kasi sa mga Ilocano po ito eh. Kasi ang father ko po Ilocano. Ayun po. He passed away. Ayan. Nung last December 18, nakapurol po siya ngayon dito. So ayan po. At nandito po kami ngayon. Kaya ako po hindi nakakapag-vlog ngayon. Kasi ako po eh dito nagdadalamhati sa pagkamatay ng aking father. Ayan siya. Nakalibing. Ay nakaburol. Nakalamay siya ngayon. Kaya ang topic natin ngayon, yung mga pamahiin, ang pinakamatatandang pamahiin na hindi na ginagawa ngayon ng mga generation natin. Katulad halimbawa pa ng isa, sa paglilibing. Yan. May pamahiin po sa paglilibing ng patay na wag daw kayong mangunguna o pupunta agad sa simenteryo nang wala pa ang patay. Yung aabangan nyo po ang patay doon kasi malas po yun. Kasi maaring daw kayo doon po ang sumunod doon sa namatay. Kasi baka mamaya kayo hamit kayo pupunta na doon, wala pa yung patay, nasa simbahan pa. Kayo andun na, kayo pandi nagpapaselfie pa kayo doon. Ang ingay naman ng anak. Ang ingay ng mga sakyan. Pasensya na po kasi kami nandito. may distractor. Tsaka sir, yung kandila, ano raw, hindi Ayun. papatungan yung... Apo, isa pa yan. Alam niyo pala yun. Yan, so yung ganun po, huwag kayong mangunguna ha, huwag kayong mangunguna sa sementeryo at kapag halimbawa kayo daw po ay naiwanan na ng patay, huwag na kayong susunod. Halimbawa, umalis na ang patay dito sa chapel. Tapos pupunta na sa simbahan, pamimisahan niya, syempre, susunod pa kayo doon. Huwag na. Hintayin nyo na lang po siya sa sementeryo, pero huwag kayong papasok agad sa loob ng punto doon sa pinaka-memorial. Kasi baka kayong unang sumunod na ilibing. Opo, totoo yan. Kasi malas po yun. Ang isa pa po ha, mga meme, yung kandila, yung sabi ni Madam X. Lagi po ang patay, may dalawang kandila po yan na nakatirik sa kapaong niya, sa may ulunan, tsaka sa may paanan. Yan po kasi sumisimbolo po yan, dalawang kandila ng patay po yun. Kaya po kayo, pag magtitirik kayo ng kandila, halimbawa sa picture, wag po dalawa-dalawahan kasi pampatay po yun. Dapat daw po yung mga kandilang yan, hindi nyo daw po yan, halimbawa mauubos sa yung kandila, wag nyo po siyang isasaksak agad yung kandila na meron pa yung kandila. Kailangan daw patayin nyo po yun at huhugutin nyo yung lumang kandila, saka kayo magsisindi ng bago. Kasi para daw maiwasan yung sunod-sunod na pagkamatay ng miyembro ng pamilya nyo. Tsaka lahat ng gamit ng patay, bawa ililibing na. Wala kang ititira mas isa. After Sa cemetery after 40 days or after 1 year? Tsaka lahat ng mga matitirang mga pagkain, ibibigay mo yan sa mga kapitbahay. Oo. Yun, ginagawa din namin yun. So, yun daw, sabi ni Madam X, ang isa pa pong pamahiin,
Yun daw po lahat ng gamit ng patay ay kailangan daw i-dispose na yon. Pero sa amin po, Sa cemetery. ililibing na rin. Paano kung masikip? Ng bulaklak. Kasi meron ako nakitang ganyan. Alam nyo, isinama pati silya. Sa nicho, silya. Ayan, nakalaki nung silya. Yung mga favorite kong gamit. Diba, may favorite siyang gamit na damit or mga gitara, yung mga cellphone niya, pwede niyo ipadala yan sa namatay na. Pero yung mga gamit po niya, kailangan po, after 40 days or after 1 year, saka nyo lang siya tatanggalin sa bahay po ninyo. Saka nyo siya i-dispose. Pwede nyo siya ipamigay, pwede nyo ipa-donate, or pwede nyo ipabana, ipagamit nyo sa iba kung may gagamit. Pero dapat yung mga gamit niya, itatanggalin nyo na po sa bahay nyo. Isa pa rin po yan, yung mga kinikremate sa bahay, na dinadala yung kanilang urn, yung mga abo, dapat po after 40 days, tanggalin nyo na po yan. Or pinakadali siguro 1 year. Yung babaang luksa. Pagka nagbaba ang luksa na po kayo ng patay, ng death anniversary na niya, kailangan po yan ay ilibing nyo na sa simenteryo o sa kolumbaryo. Huwag kayo yung hamit na hamit kayo yung 8 taon na yung asawa nyo at namamatay, kalong-kalong nyo pa yung urn niya, daladala nyo pa sa kotse. Kung saan pa kayo nagpupunta, kasama nyo yung urn. Ngayon ako kilalang ganyan. Kasama palagi niya yung... Mayroon pa yung patay na titingnan niya ang kanyang sarili, yung pinsan ko. Paano? Dinungawan niya yung kabaong niya. Nakita ng lola namin. Ano naman yan? Parang exorcism naman niya sinasabi niyo. Tinignan niya yung kabaong niya. Hindi niya alam na patay siya. Kasi nga po, alam niyo po, ang mga patay kasi, within 9 days na period ng kanyang pagkamatay, andito lang siya nag-roam around sa paligid. Sa paligid po nung kabaong niya or sa bahay niya. Tapos siya, lahat po nung mga lugar na memories niya, halimbawa, mga katrabaho, kapamilya, yung mga bahay nila, asawa niya, dinadalaw pa po niya yan ng 9 days, within 9 days. Parang ang manifestation minsan yan sa panaginip. Akala nyo nananaginip kayo. Pero on the actual na na senaryo, andyan talaga siya sa gilid nyo, sasatabi nyo siya. O yung talagang malakas sa manifestation, nagpapakita pa sila. Minsan nagpapaamoy, nagpaparamdam. So ganun po yun. Totoo po yun. Pagka 9 days, within 9 days po, before, after mamatay ang isang tao, hindi pa agad sila umalis dyan sa area kung saan siya nakaburol. Yan. So isa po yun. Tapos ang isa pa po, yung mga classic kasi natin na sinasabi na bawal daw ang maligo sa bahay, yung mga classic na yan eh. Common na po yan. Totoo po yan. Bawal po maligo ang mga miyembro ng pamilya sa bahay kapag doon kayo nagbuburol sa bahay. Pero ngayon parang hindi na nga uso nga yung nagbuburol sa bahay eh. Tapos bawal din yung pinaka-common sa lahat. Magwalis, maglinis ng bahay. Kasi malas daw po yun. Parang tinataboy nyo daw po yung namatay. Isa pa po, yung halimbawa daw po, pagka daw po kayo dumalaw sa lamay ng patay sa burol, kailangan daw po kayo magpagpag. Naku, napaka-common na yan. Kaya ang iba'y dumadaan muna sa mga kung saan bago sila umuwi diretso sa bahay nila. Ang isa pa po, lahat daw po dapat ng salamin sa bahay po ninyo ay latakpan nyo po ng telang itim. Tatakpan nyo ng telang itim para hindi daw po dumungaw doon ng patay o baka makita nyo yung reflection ng patay doon sa mga mirrors po ninyo. Talaga ba? Opo. Tapos, halimbawa, sa paglilibing naman daw po ng patay, pwede kayong makakuha dyan ng mga pampaswerte na magagamit sa pagnegosyo kapag kayo po ay nakapulot ng pera ng patay na ihinagi sa kanya ng mga tao na nakasalubong niya. Halimbawa kayo po, may nakasalubong kayong patay, nasa jeep kayo, nasa kotse, pwede kayo maghagis ng bariya doon sa posisyon ng patay. Tapos pagka yun po yung napulot ng mga tao na naglalakad, yun, pwede po nilang gamitin yan na pampaswerte. Pero meron po yung meron niyang rules. Kailangan daw po yung pong barya na kukunin po ninyo ay nakatihaya. Dapat po ay nakaharap daw po ang tao. Pagka daw po ang barya daw po ay tumaob, huwag niyong kukunin kasi ibig sabihin, omen po yun, bad omen yun. Halimbawa kasi, yung mga tao palang naghahagis ng barya sa patay, nagwi-wish yan. Halimbawa, ang wish niya, sana matanggal na lahat ang mga sakit ko sa katawan ko, dalhin mo na sa kabao mo, dalhin mo na sa hukay mo. Tapos init siya ng ganyan. Tapos tumaob. Yun po, ibig sabihin, nag-grant na yun. Tapos nakuha nyo. Saan nyo lilipat ngayon yung mga sakit ng
nag-wish doon. O kaya kayo ang mamalasin. Tawa, sabihin nung naghagis eh, sana makabayad na ako ng mga pagkakautang ko, sana makaahaw na ako sa hirap. Tapos, ihipan niya gano'n, ihabato niya gano'n sa patay. Yung barya, napulot nyo, nakataob. Nako, lilipat sa inyo yung sumpa. Opo, kayo ang mamalasin. Talaga ba? Opo ha, mga meme. Tapos, ang isa pa po ha, mga meme, yung paghahagis po ng bulaklak sa kabaong, yung pagka naibaba na sa hukay. Sa pa po yan, napaklasik po niyan. Yan daw po kasi ay, kumbaga, pagka daw kayo padala ng bulaklak, hindi daw kayo makakalimutan nung yumao. O parang paalala niya yan na kayo ay talagang, kumbaga mahal niyo siya at kumbaga hindi kayo makakalimutan nung patay na yan. Talaga, yun pala yung significant nun. Opo, yung paghahagis, parang pabaon natin kasi yan sa kanya, sa kabilang buhay, yung mga bulaklak na yan. Tapos, meron ako kasing dyan, na experience na pumunta po ako. Alam nyo, pinapabaon nila, alak. Yung ninang ko nga, di ba sabi ko nga sa inyo, pinabaunan pa yun ng Red Horse at saka ng MP. Tapos, ewan ko, may pulutan pa ata. Kasi mag-iinom po kasi yung ninang ko noon. Totoo po yan, pinabaunan yung anak niya ng MP at saka ng Red Horse. So, sa, sa hukay niya. Para daw kasi may iinumin daw yung ninang ko pag naandun na daw sa langit. Para mag-celebrate pa sila. Opo, totoo po yun na mga meme. Tapos ang isa pa, yung sinasabi pong pera ng patay na napaka-powerful na pampaswerte, totoo po yan. Halimbawa kayo daw po ha mga meme, may mga namatay na mga kamag-anak, lalong-lalo na po ha mga meme, mga matatandang mga miyembro ng pamilya nyo, pinakamatandaan ba, lolo, lola, nanay, tatay, napakalakas ng power niya. Kayo daw po ha mga meme ay maglagay ng perang papel ha mga meme o kahit barya sa kamay niya, pagkatapos po yan po ay kukunin po ninyo bago siya ilibing. At yan daw pong perang yan ay magagamit din yung lucky charm o pampaswerte, pampabuenas po sa pagdinegosyo. So ganun pala. Opo ha mga meme. Yan ang ilan sa mga sinasabing mga matatandang mga pamahiin at mga sinasabing paniniwala tungkol po sa paglilibing, paglalamay at pagbuburol ng patay. Pero sabi nga ha mga meme, yun naman sinasabing mga paniniwala yung mga pawang mga gabay lamang naman natin. Siyempre, ito naman po ha mga meme, kung hindi nyo naman po susundin, okay lang naman po siguro ha mga meme. Pero wala naman po din siguro mawawala kung ito naman po yung susundin natin. Kasi malay nyo, makatulong yan sa atin ha mga meme. Katulad nga niya, kung tayo nga po ha mga meme, makakakuha po ng pera ng patay at gagamitin natin sa pagnegosyo. Maganda po yan ha mga meme. Baka tayo dyan na yumaman. Talaga ba? Opo ha mga meme. So po ha mga meme, sana po may na-apportan na kayo mga bagong idea at kaalaman sa ating pinag-usapang topic na ito. Di ba ga? At kung kayo po ha mga meme makatanungan pa hindi po dito sa ating feature na topic natin ngayon, pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme. Mag-iwan lamang po kayo ng question dyan sa ating comment box. At kapag kapoy nabasa natin, sasagutin ko po yan dito mga meme. And so with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. Ma'am, tulog na kayo? Diba? Tapos na. Ano pa? Kape. Gusto nyo kape? Huwag kayo ng kape. Galing-galing.